Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang layong paniwalaan na magiging na totoo siyang anti-corruption crusader. Bakit? Sino ba kasi talaga si Mike Defensor? Si Mike Defensor, noong panahon, student leader yan. UP yan University of the Philippines, Diliman. Yan dati yung chairman ng National Union of Students of the Philippines nung panahon. Kumbaga, student leader yan noon. Yan? Kumbaga, kilala siya noon na idealistic pa. Gusto niyang mabago ang Pilipinas noon. Pero, ano naman talaga yan? Ang pamilya niyan, mga politiko, si Mike Defensor. Yung father niyan, dating congressman ng Quezon City, si Matt Defensor, kung naalala nyo. Si Matt Defensor, mga kabunyog, yan yung noon. Father niya yan, si Congressman Matt Defensor. Hindi ko lang alam kung anong district ng Quezon City yan. Pero yung lugar na kinalaunan, natalo yung mga defensor dyan, nanalo si Banal. Si Banal, yung Congressman Banal. Yung naintriga noon kay Leni Robredo. Yung iniintriga kay Leni Robredo noon. Si Congressman Banal. Yung si Congressman Banal, yan yung nakatalo sa Defensor. Pero yung father niyan, si Matt Defensor, nung una hindi natatalo yan doon. Talagang malakas yan. Pag sinabi mong Defensor, yung district na yon, hawak nila yan. Kahit yung kapatid niya na babae ni Mike Defensor, si Mighty Defensor, naging congresswoman yan din noon. Ito namang si Mike Defensor, pagka-graduate niya ng pagiging student leader niya, pumasok sa politika. Ang alam ko, naging Quezon City Councilor ito Kasi ginugroom ngang papasok sa politika sa Kongreso dahil yung ama niya dating congressman. Ngayon, nung una, medyo maganda pa ang nito ni Mike Defensor nung nasa Kongreso ito. Sila yung mga Spice Boys. Sila yung Spice Boys noon. Yung mga kabataan na mga kongresista na kumbaga lumaban kay ERAP noon. Yung Spice Boys. Yung mga sila Ace Barbers yata yan, sila Mig Subiri. Sila yung mga Spice Boys noon. Kaya nung una, maganda pa ang imahen niya ni Mike Defensor Kumbaga yung pagiging yung pagiging student leader niya noon, idealistic pa, medyo pa siya sa kakabataan, lalo na yung kasikatan ng Spice Boys noon. Kaya lang, nung naupo si Gloria na presidente, kinuha ito si Mike Defensor. Ayan, doon na nagsimulang masira ito si Defensor Panahon ni Gloria Arroyo. Panahon ni Gloria Arroyo. Yung sunod-sunod na mga intriga ni Gloria Arroyo, yung Hello Garci, yung NBNCT, scandal, lahat ng mga intriga ni Gloria, iskandalo, pati yung mga muntik ng mapatalsik si Gloria, ang nanindigan dito kay Gloria, ang talagang kumbaga parang right hand na ni Gloria pero batang miyembro ng gabinete, si Mike Defensor. Naging siya, PMS yata ito, naging presidential management staff ito kung hindi ako nagkakamali. Tapos naging tagapagsalita ni Gloria. In-appoint din ito ni Gloria sa HADSI, sa housing. Tapos gilinagay sa DENR. Bilang secretary ng DENR. Talagang iba-ibang posisyon ang hinawakan nito sa administrasyon ni Gloria. Yan mga kabunyog, si Mike Defensor naman, lahat gagawin niya para kay Gloria. Nung may problema si Gloria sa Hello Garci, si Mike Defensor ang nagmaniubra noon. Yung mga problema ni Gloria na si Gloria, sirang-sira na sa tao dahil sa mga korupsyon,
Si Mike Defensor din ang operator noon. Paano ihahandle yung krisis ni Gloria. Kaya yung naligtasan ni Gloria, nalampasan ni Gloria yung mga kontrobersya niya, si Mike Defensor ang kanyang isa sa mga dakilang tagapagtanggol. Kaya grabe rin ang bilib sa kanya ni Gloria. Kaya lang, sa mga kontrobersya na yun ni Gloria, bagsak ang trust rating, approval rating ni Gloria at si Mike Defensor yung nagtatanggol sa kanya. Lahat ng baho ni Gloria, siya naman yung sumalo. Siya naman yung sumalo sa lahat ng baho ni Gloria. Noong 2007, tumakbo si Mike Defensor na senador. Ang inaasahan nila noon, dahil si Gloria, administrasyon ni Gloria yon, malakas ang makinarya nila, tapos may pera syempre dahil administrasyon, mananalo. Kasama ni Mike Defensor noon, ang pagtawag sa kanila noon, Team Unity yata yung tawag sa kanila eh. Tapos yung kalaban nila, Genuine Opposition, GO. O ngayon, ang nangyari doon, nang eleksyon na yun ng senador, kasama ni Mike Defensor noon si Subiri, si Tito Soto, si Tessie Aquino Ureta, si Pichay, kasama niya noon si Pichay eh. Tapos si Chavit Singson, si Ralph Recto. O yun yung mga kasama niya sa line-up na yun eh. Ni Mike Defensor. Sila yung Team Unity noon. Team Unity. Ang tawag nila doon, Team Unity. Kay Gloria. Sila yung mga kandidato ni Gloria sa senador. Dahil sobrang baho ni Gloria noon, nilampaso sila Mike Defensor. Nang pang-14 yata ito si Mike Defensor noon. Ang nanalo lang sa line-up nila noon, dalawa eh. Parang si Angara lang at saka si Joker eh. Si Joker lang saka si Angara ang nanalo sa kanila. Yung 10 nilang kasamahan, kasama na si Mike Defensor, talo. Kaya yan yung history. Mula noon, hindi na muna pumasok sa politika si Mike Defensor dahil dati siyang DNR secretary, marami siyang connection, marami siyang alam tungkol sa mining, nagnegosyo siya ng mining. Kasusyo niya yung mga Chinese. Kaya yung mga mining companies na Chinese, kasusyo ni Mike yun. Sila? Yung mga mining companies ni Mike, ang sabi ni Boying Rimulya doon sa Tawi-Tawi, yan yata sa Zambales, mayroon din yan. Sa Rizal. Kaya, kumbaga, sa matagal na panahon, dahil natalo siya noong 2007, hindi na muna siya pumasok sa politika, nagnegosyo na lang ng mining. May panahon din na tumakbo siya sa lokal kasi baka ang akala niya, baka naman sa lokal manalo siyang mayor. Lumaban siyang mayor, ang vice mayor niya noon si Aiko Melendez. Kaya Mike Defensor sa Aiko Melendez, talo na naman siya sa pagka-mayor. Kaya wala na, hindi na. Mukhang sunod-sunod na yung talo niya. Natalo sa senador, natalo sa mayor. Nagnegosyo na lang siya. Concentrate siya sa negosyo. Yung mining niya. Kaya mga kabunyog, nung bandang huli, panahon ni Duterte, tumakbo siyang party list nominee, yung anak kalusugan, party list. Nanalo yung party list niya. Siya yung first nominee. Kaya naupo siya sa Kongreso. Anong Kongreso ba yun? Hindi, nakasama niya dyan. Panahon niya ni Duterte. Tapos nakasama niya sa Kongreso. 2019 yata yan to 2022. Tumakbo siyang congressman. Si Mike Defensor sa party list. Nanalo yung anak kalusugan party list niya. So ngayon, nung naging congressman siya, ay hindi 2019 to 2020. Ay, oo, tama. Sorry. 2019 to 2022. Bakit 2019 to 2022? Ay kasi, kainitan noon ng COVID, congressman niyang si Mike Defensor. Ang hawak niya noon na komite sa Kongreso ay yung health. Kaya, ito mga kabunyog, nung siya ang may hawak ng Committee on Health. Dapat sana dahil COVID, marami siyang nagawang mga programa.
Ang problema, alam nyo kung ano ang programa ni Mike Defensor nung panahon ng COVID? Ha? Silang dalawa ni Marcoleta nagbibenta nung nagpo-promote nung ivermectin. Di ba? Nagpo-promote sila nung ivermectin, sila ni Marcoleta. Kasagsagan ng COVID, ang pinopromote nila ni Marcoleta, ivermectin. Controversial yung ivermectin na yon kasi wala pa namang approval yun ng Foods and Drugs Administration. Tapos sila rin ni Marcoleta, yung aktibong nagprontera para sa pagpapasara ng ABS-CBN. Siyempre, utos ni Duterte yon. Pero siyempre, kailangang mayroong magpuprontera doon. Ang nagprontera noon si Mike Defensor at saka si Marcoleta. Kaya naging mag-best friend sila ni Marcoleta eh. Unang-una sa COVID, sila yung nagpo-promote ng ivermectin. Pangalawa, yung pagpapasara ng ABS-CBN, sila na naman ni Marcoleta. Nung 2022 elections, 2022 elections, nag-ambisyon na naman siyang bumalik sa pagka-mayor. Nag-ambisyon siyang lumaban sa pagka-mayor. Lalabanan niya si Joy Belmonte. Pero ang line-up niya, dadalhin niyang dinala niyang presidente sa vice presidente Marcos Sara. Kaya unity team siya. Dala-dala niya yung unity team nung 2022 elections. Dala niya ang Marcos Duterte. So, natalo siya. Natalo siya sa elections na yon. Nung natalo siya, akala niya i-appoint siya ni PBBM. Akala niya i-appoint siya. Kaya lang, siyempre, dahil naging kandidato siya, maghihintay muna ng 1 year. Maghihintay muna ng 1 year. Ngayon, habang naghihintay siya ng 1 year, ang kadikit niya talaga sa group, sa ni PBBM, sa administrasyon, si Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez. Kasi si Vic Rodriguez, dating punong barangay captain ng isang malaking barangay sa Quezon City. At saka ang campaign manager yata ng grupo ni Mike nung tumakbo siyang mayor, yung kapatid ni Vic Rodriguez. Kaya nakadikit talaga siya kay Vic Rodriguez. So, akala niya mabibigyan siya ng posisyon dahil malakas siya sa administrasyon ni PBBM dahil kay Vic Rodriguez. Pagkatapos niyan, maghihintay lang siya ng 1 taon, gagawin siyang MMDA. Gagawin siyang MMDA chairman, yun ang inaasahan niya. Ngayon, hindi pa nga siya nakakaupo sa MMDA kasi may 1 year pa. Hindi siya pwedeng ma-appoint. Kailangan may 1 year munang ban. Ang ginagawa niya na uma-attend siya sa mga meeting ng MMDA, ay nakita ni Enrile yun. Binira siya ni Enrile. Sabi ni Enrile, anong right ni Mike Defensor at umuupo na siya dyan? Anong authority niya? Umuupo siya sa mga meeting ng MMDA. Hindi naman siya opisyal ng MMDA. Ayun. Tapos yun na, nagka-problema na si Vic Rodriguez sa Marcos administration na wala yung kanyang connect. Wala na siyang pag-asa. Yan na yung nagsimula na yung niya. Dumistan siya na rin siya sa Marcos. Sumama na siya sa Duterte. Ay, nakakatawa. At saka si Mike din mismo nga, mahirap na kasi maraming issue kay Mike Defensor. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.